everyone. Small church, no? And also Toto, no? Thank you. Welcome. Okay. Sige. This morning, dito po tayo sa ating nakaraang pag-aaral, no? Sa tungkol po sa no? Sa tribulation po. Siguro mga tatlong 3 weeks na tayo po ay nag-aral po tungkol sa tribulation period. Sabi natin noon, do hindi ka man at gusto nga tunangin kay kadamo man kita sa dapat man nga itunan, pero tungod nga nasugdan raman naton hindi nga pagtuon. Siguro tuloy-tuloy na lang na, no? Hindi nga pagtuon tugtog nga matapos naton ini sa pag-discuss diri about tribulation. Kag timing man nung araw, recently ang natabo doon sa sa nangyari doon sa Middle East. So parang may mga bagay tayo doon na nakikita, no? Related po dito sa Bible. Okay? Tungkol po sa Iran versus Israel US war, no? At nakikita po natin dito sa Biblia, especially po sa the book of Revelation and the book of Daniel. So ang atin lang, ang sa aton lang dire, gusto naton na sa pagtuon para magkaroon tayo ng awareness, no? Awareness at paano po tayong maka-eskapo dito, no? How we escape from this what we call this tribulation. So ang solution po na nakikita natin dito sa scripture is only by believing the Lord Jesus Christ, no? At yung gospel na dapat po nating evangelize po yung gospel, ipakilala po si Lord Jesus Christ sa buong o sa mga tao, no, na pwede natin makashare tayo ng gospel at saka kay Lord Jesus Christ. At the way of escaping po sa tinatawag na tribulation is the rapture, no? Ang event na tinatawag na rapture. Good morning. Itong rapture, no? So ang kailangan natin, si Kristo Jesus dapat ipakilala natin sa mga tao, at yung gospel na yon, the gospel message, no? Tungkol po sa kaligtasan na ang tao ay maliligtas lamang sa pamagitan ni Kristo Jesus, ano yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? At yung kaligtasan na yon ay regalo, no? Hindi po yon reward, it is a gift of God, no? Yung kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagpako niya doon sa cross na matay siya sa ating mga sala. At sabi natin kanina, yung rapture na nga to, itong great event na to na rapture, ito po ang solution din na maka-eskapo tayo dito sa tinatawag na tribulation. So, ano po yung tribulation? What is tribulation according to the Bible? Ang sabi po ng Bible, it is God's judgment. Ang event na ito, no? It is God's judgment, God's wrath,
Yung, anong sa Tagalog yung wrath, ang kung sa atin pa, kaakig, no? Okay? God's wrath, the day of the Lord, araw ng Panginoon. Kasi, um, yun po ang judgment niya, natawag na God's judgment, God's wrath, the day of the Lord, the day of vengeance, the day of indignation, yung puot, no? Galit niya, indignation, the hour of trial, okay? Oras ng trial, at saka a time of distress. Yung distress, parang panito, no? Tinatawag na great anxiety, sorrow or pain, a sorrowful or painful moments, no? Ito po yung tinatawag na tribulation period. Yung tinatawag na distress. So, ang sabi po ng Bible dito sa Luke chapter 21, sabi ng Bible in verse 25, okay. Luke chapter 21, verse 25. Sabi ng Bible, and there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. There will be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations. Ito ang pagkasabi ng Bible yan, no? Distress of nations with perplexity. Sabi natin kanina, yung distress na word yan ay tumutukoy po sa sorrow and pain na i-experience ng mga tao dito during tribulation. Okay? Distress of nations. At ang word na perplexity dyan ay parang isang tao na ano po dito? Acute, ano po ang sabi dito? Physical and mental suffering, affliction, or trouble. Yan po ang word na perplexity. Physical, mental suffering. So, meaning, na-remember po natin yung nakaraan na pandemic, during pandemic noon, 2019, at December mo, no? And then 2020, although siguro mga 3 years man, no? Na nabudlayan kita, nahihirapan tayo kung anong dinala ng ng pandemic noon. So, nagkaroon ng panic buying. Mga tao hindi masyadong makalabas sa kanilang mga bahay. Diba, na? Mag-travel ka, no? Nahihirapan ka mula doon sa ibang bansa patungo dito sa ating bansa. Maraming mga dinadaanan ka na mga proseso. Okay? Kahit dito ka lang gaya sa no? Dito sa Philippines, travel ka patungong ibang probinsya, nahihirapan ka din. Okay? So, yun, no, ang pandemic. At during pandemic, na-experience din natin na yung mga mga city, no, na walang masyadong matataniman ng mga ng mga gulay or what, nahihirapan sila, no? Walang pagkain na sa kanila. Okay? Kasi mahirap mag-transportation. So, yun ang na-experience natin noon during pandemic.
So dito po sa ngayon, bago lang yung nangyari doon sa Middle East, yung Israel, US versus Iran. So, nagkaroon tayo ng global, ano ni po ang sabi dito, no? Yung parang shortage ng oil, no? Kasi, ang kwan doon, yung Strait of Hormuz, so parang 50, sabi doon, so parang 15 miles yung kwan, yung distansya lang, no, from dito sa kabila, no, at doon sa may Iran. Kwan lang, no, narrow yan, no, yung Strait of Hormuz. Diyan na dumadaan yung mga barko na may mga load na fuel or oil. So, nahihirapan silang dumaan diyan. Okay? So that is why nga kinokontrol ng mga Iranians diyan. So mahirap magkaroon ng transportation ng oil. So, siyempre, mahal yung oil. So naapektuhan tayo, no? Um, dito po sa aking na ilista ko po dito ang global effects. Sabi po dito, as of early March 2026, the Strait of Hormuz is experiencing severe practical disruption due to heightened military tensions between Iran and the United States following U.S. strikes on Iranian nuclear facilities. The area is experiencing a de facto shutdown with many shipping companies suspending operations and dozens of oil tankers stuck or rerouting. So, de facto, meaning nag-shutdown yung doon, yung pag-transport ng oil, no? Maraming mga shipping companies suspending operations. So, ang effect dito, global effects is soaring oil and gas prices. Siyempre, tataas yung oil, no? Supply chain disruptions leading to delays, no? Maraming mga delays. Surging insurance costs, economic strain in Asia. Kasi yung mga oil dyan, 80% po ng oil from dyan po sa Strait of Hormuz, yung oil patungo po sa China, India, Japan, South Korea are heavily impacted as over 80% of the oil and liquefied natural gas passing through the Strait of Hormuz. So yun po, no? Yung apektado po tayo sa ganitong sistema na to, no? Kaya ang gusto lang natin po ipalabas dito na hindi po natin alam yung mga surprising po ang mga mga yung crisis, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw, no? Hindi natin alam. So ang atin po dito is nakikita po sa Bible na ang tribulation period na to is mas
The ancient Roman method of tracing grain, they have a cart called tribulum. So noong ancient Roman method, sabi niya daw dito, may marami silang pamamaraan o paano po yung i-separate yung grain at saka yung husk, no, ng wheat. Meron silang tracing instrument na tinatawag na tribulum na i-separate yung grain from the husk. Okay? So ganun din po, no, ang tinatawag dito na tribulation. Ang tribulation na word galing po sa tribulum. Yung tribulum na yan, yung isang tracing instrument na nagsiseparate ng grain at saka husk, no? Meron pong pressure. Okay? Ganon din po. Parang pinipressure ang mga tao dito sa event na to, yung tribulation. Okay? Ang tribulum po dito, sharp stones and rough bits of iron were attached to these cylinders to help to separate the husks from the grain. Sa madaling pagsabi, do pariyurata natang tracer. Kita ta tracer, yung tracer na mayroong makina, may makina siya, and then mayroong belt, at saka yung boulder ang sa tawag dyan, na mayroong mga iron na bits na sa loob na nagkaganon, no? Okay? Gina-grind yung mga dyan, mga yung ano pagkasabi dito, shapes ng palay, no? O, ganon. So, yung tribulation. Okay. Yung the book of Revelation na to, na nagsasabi ng tribulation period, tayo lang ang nag-interpret nito, yung mga futurist, kasi tayo na nag-aaral ng ng end times, ang tawag po sa atin ay futurist. Kasi yung interpretation natin na sa Bible is future talaga, no? Future. Prophecy eh. Okay. So, tayo, futurist ang tawag. Kasi, ang approach natin sa Biblia ay future. Kasi prophecy siya. Walang trend. Hindi trending yung pag-aral ng Bible kung walang, kung hindi siya prophecy. Kasi prophecy siya. Okay? May mga Bible interpretations din, ang tawag sa kanila ay preterist. Preterist. Kasi yung akala nila, yung Bible, tapos na. Tapos na ang mga nakasulat dito sa Bible. At mayroong another interpretations, ang tawag sa kanila ay historicist. Okay? Historicist, just like the Bible is like symbolic or pagkasabi dito, just like history. No, the Bible is a prophecy. Okay? So, future po. Ngayon, the book of Revelation, chapter 8, may sabi po ng Bible dyan, the book of Revelation chapter 8 verse 2, Revelation chapter 8 verse 2. And I saw the seven angels from verse 1 po. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Meron pong words dyan na silence. There was silence in heaven. Okay, good morning. Manang Lina, Indonesia. Yung word na silence, do ang kalimbawa niya ay ang pagkasabi ng iba, lull before the storm. Lull before the storm.
silence muna bago dumating yung storm. Na remember natin yung nangyari doon sa Tacloban City sa Leyte. Maganda yung yung condition ng weather nang hindi pa dumating yung bagyo. Yolanda, na-remember yung bagyo Yolanda? Pagdating ng bagyo doon, ng Yolanda, doon po ang sentro ng bagyo sa eastern side ng Philippines, yung Leyte. Pagdating ng bagyo, hindi masyado marami ang tubig ng dala ng bagyo ng Yolanda. Ang dala ng bagyo ng Yolanda is yung wind, mabaskog na na hangin. Okay? Ang natabo kali doon sa Leyte, sa Tacloban, yung baskog na hangin, ginpush siya yung tubig mula sa dagat pa shoreline. So ang sabi ng mga tao doon, ang naka-experience siya, mataas yung tubig na ginpush ng hangin mula sa dagat padulong sa kanilang lugar. Okay? Ito ka baskog yung yung malakas yung hangin. So hindi nila na anticipate na ganun pala ang madala ng bagyo sa kanila. So ang tawag natin diyan, lull before the storm. Maraming nagagamit nitong phrase na to, no? Lull before the storm. Silence muna bago darating yung crisis. Yun. So, ang Revelation chapter 8 verse 1, amuning nakita natin, there was silence in heaven about the space of half an hour kasi darating ang judgment ng Panginoon. Now look, verse 2. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Meron pong 7 trumpets yan. Yung first trumpet, verse 7, the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up, and all green grass was burned up. That's the first trumpet. Trumpet judgment po ito. First trumpet. The second trumpet, in verse 8, and the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Okay? Ang tanong po natin dito, paano po ito mangyari, no? Ano po ba ito? Basta ang pagkasabi ng Bible, pag sound ng trumpet, there followed hail and fire mingled with blood. Sabi natin noon, hindi natin pa masyadong alam kung ito ba ay natural phenomenon or phenomena, or ito ba ay man-made na calamity na dinadala dito sa mundo na ito. At sabi ng Bible, third part of the sea became blood. Nagkaroon ng dugo yung dagat. Okay? Siling natin sa nagligad granting po na simultaneous po yung pagputok, kalimbawa ng mga volcan, no? Kaya sabi natin noon, more than 1,500 active volcanoes, no? Na nakasentro po sa Ring of Fire. Halimbawa po kung magdungan sila, no, sa Tagalog, dungan. Masabay-sabay halimbawa ang pagputok, yung mga lava, okay? Halimbawa, pupunta doon sa dagat, anong mangyari? Mamatay yung mga isda doon at lahat ng mga may buhay na mga isda mamamatay. At nakontaminate yung dagat, okay? Kung natural phenomenon yon.
Halimbawa, kung man-made, pwede din. Sa ngayon, ang mga bansa, hunger for war sila. Hindi natin alam na ang mga malalaking mga bansa, no, handang-handa sa giyera po, sa war po. Okay? So, hindi po natin gusto yon sana. Kaya lang, hindi naman natin makukontrol yung mga leader ng mga kahit ng isang bansa na nag-aagawan sila ng powers, no? Ng kung sino yung malakas. Kasi mayroong pride eh. Bawat leader ng bansa, kung sino yung malalakas sa kanila. Hindi natin, lahat tayo din natin gusto. Yun. Kaya makasasama po sa ating lahat. Di ba? So, yun, no? At sabi din ng Bible dito, third seal, sa verse, ano, sabi ko, no? Sa may verse, chapter 8, verse 10, yung third trumpet. And the third angel sounded, there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. Yung mga tubig na kinukunan natin ng mga inumin, no? Contaminated na. Okay? And then fourth trumpet, verse 12, and the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened. And the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Kahit yung mga buwan ng araw, no, bituin at saka buwan, no, nagdilim siya. Third part po ng kanilang buwan, no, light po nila ay third part of it. Merong madilim siya. And then, fifth trumpet. Sa verse, chapter 9, verse 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven, and to the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Yung pong fifth trumpet. Okay? At na lumabas yung mga verse 2, and he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, as the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Okay. Again, yung libro ng Revelation, hindi po natin masyado kung paano po natin ito interpretahin, no? Yung anong interpretation dito. Pwede din siya na parang word, no? Yung mga event dito, mga extra, mga supernatural beings, no? Parang ganon ang labas dito. Kasi si John, ang basis ni John sa kanyang interpretation nga nakita doon, nag-base lang siya doon noong una sa kanilang panahon. Okay? So, sabi ng iba dito, siguro ang nakita ni John, yung sa ating time, pwede din ang nakita niya do parang locust na lumilipad sa itaas. Pero baka yung nakita niya, sabi natin noon, na siguro, yung mga sa ating panahon subong, ngayon, yung mga aircraft na lumilipad, no, parang locust na yan sa area, no? Okay. So, hindi pa natin masyado kung ano ito, no? And then, ang sixth trumpet po sa verse 13, and the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God, saying to the sixth angel, which had a trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Okay, yun ang sixth angel. Ano yung sixth trumpet?
Ang seventh trumpet po, mababasa dito sa Revelation chapter 11, verse 15. Okay. Diyan ang makikita ang seventh trumpet. And the seventh angel sounded, and there were great voices in the heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Okay, so kompleto ng 7 trumpets dito. These are the trumpet judgments. Okay. So, every trumpet po, may mga bagay na nangyari dito sa lupa, no? Every trumpet po. Okay? Kasi yung mga trumpets na to, trumpet judgments, ito po ay tumutukoy dito sa Great Tribulation period po. So, ang sabi ng iba, bakit po tayo nag-aaral ng tribulation? Kasi hindi naman tayo dito pupunta. Okay, ang sa atin lang, kasi gusto natin na magkaroon ng awareness yung mga mga viewers natin, yung gusto natin ipaalam sa iba din, na hindi po ito law-law kung sa akon pangalingway, hindi po ito, sa Tagalog, yung biro, yung event na ito. Gusto po natin ipaalam sa kanila kung sino man ang makarinig sa atin ngayon, kung sino mga tao lang gusto natin ipaalam na ito pong event na ito, hindi po ito biro. Okay? Ang maganda po sa ating mga Christian, hindi naman tayo pupunta dito kasi may malaking event din na yung gusto ng Diyos para sa atin, itong rapture na to. Itong solution, ang sabi natin kanina, itong malaking solution po na maka-escape po tayo dito sa tribulation na to. Itong rapture. Okay? At si Lord Jesus Christ po na dapat magkaroon tayo ng personal relationship po kay Lord Jesus Christ. At ipaalam natin ang gospel hanggang meron pa tayong time ngayon. Kasi darating yung rapture na to, ang lahat po ay wala na. Hindi na natin may babalik. Masasayang po natin yung time natin, yung buhay natin na hindi natin ginagamit sa Panginoon. Lahat po ibili natin, ano sa Tagalog? Iwan natin ang lahat. Wala na po. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Iwan natin ang lahat. Maganda po ang plano ng Panginoon sa atin. Maganda po. Okay? Itong rapture. Maraming mga tao din, hindi sila po bilib, hindi po sila naniniwala sa rapture. Ang Bible nagsabi po ng tungkol po sa rapture. So muna, hindi makuan lang ang distance ng rapture at saka tribulation, after tribulation, pasok agad yung tribulation. Sabi ng Bible natin, sa Thessalonians, sabi ng Bible, diyan, the book of Thessalonians, chapter 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, sabi po ng Bible, now visits you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Yung gathering together unto Him, tumutukoy po ito sa rapture na darating ang ating Panginoon. That ye be not so shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Malapit na po, sabi dito ni Apostle Paul. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. The man of sin and the son of perdition po ang title ni Antichrist. Okay? Who opposeth and exalted himself above all that is called God, and that is worship, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time.
For the mystery of iniquity that already work, only He, yung word na He dyan, ay tumutukoy po sa Holy Spirit. Okay? Who now letteth, willeth until He be taken out of the way. Letteth, willeth. Siya po ang nagre-restrain, nagpo-control ng mga mystery of iniquity. Mystery of iniquity, hindi natin alam kung ano ang tinatago ng iniquity po na ng mga tao. Posible po, may mga behind this global crisis, may mga rich people po na kumukontrol ng ekonomiya ng buong mundo. Okay? Okay? Alam nila yan. Sila po ang nagpo-control ng buong mundo. So, mystery of iniquity. Kung darating ang panahon na wala na po tayo dito na mga Christian at wala na din po ang Holy Spirit, yung mystery of iniquity po ay i-increase yan. No? Kasi ang kalimbawa po ng mga Christians, tayo po ang liwanag. We are the light and the salt of the earth. Yung light siya ang nag-enlighten po ng kung anong sa dilim. At yung asin, yung salt po ay tayo ang nagpre-preserve ng sanlibutan ito. Kung wala na po tayo dito, kung darating yung rapture at yung Holy Spirit, wala na din po dito. So, yung tribulation, no? Hindi po, again, sabi natin kanina, hindi po biro. Mystery of iniquity. Na-remember nyo po yung balita tungkol po sa Epstein Files? So, parang nawala na, no? Nawala na ang issue tungkol sa Epstein Files. Nang pag-abot sa sang war po, ng tension doon sa Middle East, nawala po. So, amo nang sabi natin na maraming mga mystery of iniquity sa sanlibutan dito. So, yung rapture, meron po tayong dito ang mahalimbawa ko lang po dito sa rapture, tayo pong mga Christian, mula noon, yung mga first century Christians hanggang ngayon, tayo po ay naghihintay ng rapture. Okay? Mula pa noon. Pero hindi pa nangyari noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naghihintay din po tayo sa pagbalik ng ating Panginoon sa rapture. Okay? Yung mga Jewish people noon, naghihintay din sila ng kingdom. Hindi pa rin dumating yung kingdom. Kasi may plano yung God ng Panginoon dito sa grace period po sa ating panahon. 2,000 years na po ago. Hindi hanggang ngayon, hindi pa dumating yung Panginoon natin sa rapture. So, ang maganda lang po dito, kagandahan dito, yung nakita ko isang vlogger sa YouTube, yung mga aso po, ang sabi niya po dito, tungkol po sa aso at saka yung time ng aso at time ng tao, ang sabi niya dito, alam niyo po ba, 1 taon sa tao ay katumbas ng 7 taon sa aso. 1 taon sa atin, 7 taon sa aso. Yung time, yung sabi natin, yung time. At 1 minuto sa tao ay 1 taon sa aso. Kasi 1 minuto lang po sa atin, 1 minuto sa atin, katumbas po ng 7 oras sa aso. Ang aso mo ay naghintay sa iyo ng 49 na oras, equivalent po ng 2 days, kaya ganon pala sila kasaya kapag dumating ka. Na-experience natin yung dumating yung tayo sa bahay, yung mga aso, malayo pa tayo. Parang ginigreet tayo, welcome tayo ng ating mga aso. Kasi, sabi po dito, sa atin madali lang. Pero sa kanila,
Parang matagal. Kag anong na-experience natin kung yung aso mo ay nagwi-welcome sa iyo at parang sumasayaw at nag-happy siya. Happy din kayo, di ba? Parang mawala yung ating stress. No? Kung anong meron sa iyo, binibigay mo para yung happy yung aso mo sa iyo. Don't you know, ang kalimbawa po natin, kung tayo po ay wini-welcome natin yung pagdating ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay happy din sa bawat isa sa atin. Happy din siya. Okay? Sabi ng Bible, 1,000 taon sa atin, 1 araw lang sa Panginoon. Para sa atin, matagal. Kung sa Kanya, madali lang yan. So, huwag tayong magmadali kung mag-rapture na. Isang iglap lang ng in the twinkling of an eye, we shall all be changed. Dali lang yun. Para sa atin, matagal. Huwag tayong masyadong madali. Marami pa tayong dapat gawin. Ha? Marami tayong mga neighbor natin, mga kilala natin, friends natin, mga taong minamahal natin, pamilya natin, naghihintay sila sa atin na dapat i-share natin sila ng gospel. Huwag tayong magmadali. Okay? Huwag nating isayang yung time natin sa ngayon. Yung buhay natin sa ngayon. Gamitin natin ng wisely po para sa Panginoon natin. Okay? Yang pamangkot, ang mga tao nga basta sabi ng Bible, He will come like a thief in the night. So dapat magkuhan lang tayo, be watchful, sabi ng Bible. Be vigilant, be sober, be vigilant. Be watchful, be alert. Ang mahirap lang kung Christian, yung ibang sinasabi na Christian din sila, kung hindi naman sila happy, hindi naman nila wini-welcome yung pagdating ng Panginoon. So ano yun? So dapat kung Christian tayo, wini-welcome natin yung pagdating ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa natin alam na kung gina-welcome natin yung ating Panginoon, sabi ng Bible, mayroon tayong crown. Sa kanina, sabi natin, kung wini-welcome tayo ng ating aso, kung anong meron tayo, binibigay natin, yung just like ng tinapay, no? Gusto natin happy yung ating aso. Mayroong reward. Ganon din. May reward din po tayo dito sa rapture kung siya ay wini-welcome natin siya. At ang crown na yun ay crown of righteousness po. At yung crown of rejoicing po. Kasi mayroong crown. So, yun lang, no? Ang gusto natin ipaalam dito sa ating pag-tuon o kung itong pag-aaral natin sa tinatawag na tribulation period. Sana marami pa tayong i-discuss dito. Maikli na po yung ating time. Yun lang po, no? Basta yung hanggang may time pa tayo, wag nating isayang yung ating time, no? May mga points po tayo dito. Maraming mga challenges po sa ngayon sa ating mga Kristiyano, mga Christians. Ang sabi po dito, why is the rapture important to us? Number 1, it challenges us to be pure. Okay? Dapat po ipakita natin magiging pure po tayo, yung ating buhay ibigay natin sa Panginoon. Sabi po dito, be saved and cleansed by the blood of Christ. Number 2, sabi po dito, it challenges us to be prepared. Okay? Maghanda po tayo. Sabi po ni Jesus dito, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Take thy crown. Number 3 po, it challenges us to be perceptive. So the perceptive, dapat po magiging
be sensitive, no? Yun po, perception. At number 4, it challenges us to pass on the gospel. Pass on the gospel. Share the gospel to others. Okay? And it challenges us to participate in church and be faithful. Be faithful and be participate. To participate the church or in the church. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. At sabi po dito, ikanim, it challenges us to be patient. Be patient. Huwag tayong magmadali. No? Be patient. O kung mag-handle po tayo ng mga gawain ng ating Panginoon at mag-preach ng Word of God. And number 8, it challenges us to have proper priorities. Proper priorities. So, ang pagkasabi po natin dito, proper priorities, siyempre yung priority natin, siyempre, naglilingkod tayo sa ating Panginoon, no? At saka, may mga gawain din, pambahay, sa paano tayo mabuhay, no? Kung nagapangita kita sa nato mga palangabuyan, no? Parang normal lang, no? No, hindi tayo bother, hindi naman tayo so parang apektado. Sabi ng iba, ma-rapture na lang, hindi na lang kita mag-eskwela, hindi na tayo mag-aral, hindi na tayo muhay ng normal, hindi po ganoon, no? Parang normal lang yung activity na ginagawa natin. Darating lang yan kung sa kailan yang darating yung ating Panginoon. Importante, parang normal lang na gumagawa tayo. Na hindi tayo bothered, hindi lang naman tayo fearful kung ano mangyayari sa darating na mga araw or what. May isa kong nakita na words na sabi niya, working while waiting. Sabi niya na working. May ginagawa tayo hanggang naghihintay tayo. Parang ganun din. Hanggang na naghihintay tayo sa pagdating natin Panginoon, so may mga bagay tayo na ginagawa na parang normal lang sa pamumuhay natin. Huwag tayong matakot. And then number 9, it challenges pass on and love for people. Passion, I should say. Passion. Yung love po natin sa ibang tao. Sige po. Dili na lang ang aton na pagtuon sa sininga pagtuon naton about tribulation. Doon nabudlayan man ako galingin akon nga ulo kung paano. Kuy, angot-angot ang akong Tagalog. Okay? Pasensya sa aton nga mga viewers kag listeners, no? Gusto ta lang man nga maka-communicate kita sa aton nga mga utod sa Ginoo sa iban. Kag sa aton mga bisita, no? Sige, salamat nila sa inyo nga sige aga. Kag nami mandad, no? Kay para nga maintindihan kita kag iban ba lang nga mga viewers naton. Kung pwede lang mandad, tigari kayo doon nabudlayan makita lang sa naton sariling wika na budlayan kita, practice lang man. Basta ang tanan pinatunan ta, practice kita, masanay lang kita sa uli. No? Kasi, we hope nga naintindihan kita kanatan nga mga viewers kag listeners. Again, kung din ka mga simbahan, amon pangamuyog ang nalawas dira sa inyo, kag bulig ka mo sa inyong simbahan, no? Sa inyong mga pastor, buligin ninyo, buligon ninyo sila dira, no? Kag mag-isa ka mo sa pag-alagad sa Ginoo. Sige, God bless sa inyo dira, kag diringon sa amon, nakatakap na lang kita sa pagpangamuyo. Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na nandito ngayon. Salamat po sa iyong salita na nagbigay po sa amin ng comfort, nagbigay po sa amin ng strength, at saka nabigay sa amin ng
hope sa aming mga buhay. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Hindi mo kami pinabayaan. Um, Kayo po ay totoong loving, gracious, and merciful Father to your children. Maraming salamat po sa umagang ito at sana po yung mga pinag-aralan namin sa ngayon makapagbigay sa amin ng lakas at the more po na hinihintay po namin yung pagbalik at sana po na patuloy po kami sa aming paglilingkod sa iyo, Father. Salamat po sa umagang ito at sa aming mga bisita at sa mga kapatiran po. Ito pong aming panalangin sa mahal na pangalan po ng aming Panginoong Isus. Amen and Amen. Okay. Salamat. Sige. Ano oras ba? 11:20. So magata kita sa song naton. Sige. Atan na itong kay King. Okay, let's open your hymnals in hymn number 95, He Abides. 95. Oh, I'm rejoicing night and day. Ready? 95. Ready? Sing. I'm rejoicing night and day as I walk the weary way. For the hand of God in all my life I see. The reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. Rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. There's no searching for the things of the world and taken peace. Long ago I gave them up and instantly. All my night was served today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Okay, thank you sa ating song this morning. So, it's now time sa ating special number. Special number.
all being ready. Children die, the days go on. A feast of bread, goodbye, a megaphone. I wish we're all being ready. Just sometime the days your mind, the sunrise come and you've been left behind. The fathers put the demons die, the sunrise come and you've been left behind. Man and boy was sleep and rest, heard a noise and turned our earth gone. I wish we're all in ready, moving walking up the hill. One disappeared and one left standing still. I wish we're all in ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. The Father's word, the demons lie. The sun has come and you've been left behind. Father's word, the demons lie. The sun has come and you've been left behind. So, ang among kanta ng Balkan Rapture, may connection sa Rapture na magbalik atong Ginoo. No? Kaya, again, Rapture is a rejoicing time para sa atin. Okay? Salamat din sa ito na mga song. Kaya, hindi na magpagugay pa. Sige. It's now 11:27. Okay. May mga announcement kita sa sining announcement. Sige, kung kita kahapon, ito sa mga ginawaan, dito ka mo, no? Mga women's, may ban. Panayon lang, no? Kung may mga pag-keyboard sa inyong mga women's, namigit na nagatin kita, no? Kamo. Para na luwas lang kami mga subject. Sige. Sige, mag-pray nila kita sa atong mga tulog sa Ginoo, naging sa Yahweh na support na kami para sa atong mga prayer. Sige, mag-pray kita for the offering and request ng doon sa pagpangamuyo. Yes. Yes. Yes.
Amen. Okay. Akan pa. Sige. Okay naman kita sa imong paibalo. Okay, sige ma-proceed na lang kita sa aton nga ikaduha nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige. Diri kita sa aton mga Biblia, magabukas kita dira. Diri kita sa the book of Proverbs, chapter 23, verse 26. Proverbs 23, verse 26. Nagasiling dira, "My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways." Mag-pray kita. Again, Lord, we thank you, Father, this morning. Thank you sa imong words of requesting sa sining pagpamalandong namon sa imong pulo. Bigyan mo po kami ng lakas at yung pag-unawa sa iyong mga salita sa umaga dito. At kami po nananalangin na tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas. At para po maging mabigyan kami ng maraming mga paano po kami depend sa yung mga salita, mga Panginoon, sa mga ganito. So, ito po ang aming panalangin sa ngalan po lang ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige, dili kita balik sa Proverbs 23, verse 26. Again, "My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways." Yung title po natin sa ating meditation sa umagang ito, "Give me thine heart." My son, give me thine heart. Okay? Ang heart po sa Bible, tumutukoy po ito sa affection. It speaks about affection. Hindi po ito literal na human heart na tinatawag na parang isang a fist of yung isang vital organ sa loob ng ating katawan. Ito po tumutukoy ng affection. Okay? By nature, the human heart is evil. Sabi po ng Bible. In Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi po diyan, no? Sabi ng Bible, in Genesis chapter 6 verse 5, okay, "The human heart is evil." Okay? Siguro i-flash na lang sa screen king. Sige, basahan natin. Para nga sabi po ng Bible. In Genesis chapter 6 verse 5, the Bible says, "And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Sabi ko ng Bible. So by nature again, the human heart is evil. In Genesis chapter 6 verse 5, and in Genesis chapter 8 verse 21. Genesis 8:21. At ang sabi din ng Bible in Jeremiah chapter 17 verse 9, "It is deceitful and wicked." So ining mga words po dito,
Sabi ng text natin kanina, "My son, give me thine heart." Ito po ay sinabi ni King Solomon na nagsasabi po in the name of wisdom. Who was speaking in the name of wisdom. Sa pangalan ng wisdom, ang wisdom po dito ay nagsabi po, "My son, give me thine heart." Itong wisdom na ito is just another name of the Lord Jesus Christ in the Bible. No? Nasabi ng Bible, si Jesus Christ, who of God is made wisdom for us. Parang ginawa si Kristo Jesus na wisdom para sa atin. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30 sa ating mga Bible diyan. In 1 Corinthians 1:30. Sabi ng Bible, "Who of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption." Ginawa si Kristo Jesus ng wisdom para sa atin. Because Christ is the wisdom of God. According po dyan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, sabi ng Bible, "But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God." Okay. So, si Jesus Christ, though parang si Jesus Christ ang nagsabi sa atin, no? Na, "My son, give me thine heart." So, lumalabas ito na para si Jesus Christ ay He is asking and requesting our hearts to Him, to give Him. Yun po, no? Sa ating verse kanina, in Proverbs 23 verse 26, may tatlong three truth, ano pa to ni? May tatlong truth na nagsasabi diyan na embodied sa sining short 6 word. "My son, give me thine heart." Yung "my son", ito po ay nagsasabi ng relationship. There is a relationship, my son. Though parang a father and son relationship. No, parang ganun, no? Yung God is our creator and we are part of His creation. My son, after we receive the Lord Jesus Christ in our hearts, we become our personal Lord and Savior, si Lord Jesus Christ. No? So, mayroon na tayong relationship sa Kanya. Tayo po ay anak ng Diyos. Siya po ang ating Ama, no? O our Father, no? God. So, my son, it means there is a relationship. And then, the second one here is, give me. Give me. There is a request. Give me. Ang petitioner po dito ay yung God. The God is the petitioner, no? Requesting or asking my heart to give Him. Ibigay natin sa Kanya. Give me. And the third one here is thine heart. There is a requirement. And that requirement is our heart. Our affection. Okay? Sabi po ng isang commentator, no gift is acceptable to God until we have given Him our hearts. Even we pray or give our money, He will not accept this unless we have first given ourselves to Him. Sabi po ng isang commentator, kahit nananalangin tayo, ibigay natin sa Kanya yung anong ibigay natin
kung hindi natin ibigay yung ating sarili sa Kanya, no? Dapat una yung ibigay natin yung ating self, yung ating buhay, no? Kung yung selves natin sa Kanya. Parang ganun ang lumabas doon sa mga Macedonian Christian. Bakit sila generous? Kahit sila ay, anong imol sa Tagalog? Mahirap sila, no? Pero sila ay abundant, kag generous sila. Mapagbigay sila kasi binigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Yung sikreto ng isang tao na kung bakit ang isang tao ay what we call this, generous siya, no? Yun ang sikreto. So, my son, there is a relationship. Give me, there is a request. Thine heart, there is a requirement. So, gina-require ng God yung ating affection sa Kanya. Now, the question here is, why the Lord is asking or requesting our hearts? Bakit kailangan ng Panginoon? Gina-request ng Panginoon yung ating hearts, yung ating affection. Because He wants to exchange them. That's number one. Gusto niya na exchange them. Yung palitan niya, no? Yung exchange ng God. Ang sabi po dito ni Ezekiel in 36, Ezekiel chapter 36, verse 26, Ezekiel chapter 36 verse 26. Si Ezekiel po dito may sinabi sa dito, chapter 36 verse 26. Sabi ni Ezekiel, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So si Ezekiel, nagsabi po dito na sa sinulat niya dito, a new heart will I give you. Ang God po dito ang nagsasabi, no? Magbigay ako ng new heart, also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, ito nagsasabi ng gusto ng God na bigyan tayo ng a new one, a new heart. Because sabi ng Bible, ang heart natin kaninang sabi niya is evil, and then deceitful and wicked, yung heart ng tao. Sabi ng God dito sa Ezekiel, bigyan niya tayo ng a new heart because it is unclean and it is hard. Bigyan niya tayo ng a heart that is clean, true, tender, and warm. Nga heart may bigay ng God sa atin. Botsalingon nga affectionate, compassionate heart ang ibigay ng God sa atin. Okay? Do parang mala bigyan niya tayo ng new heart, pero dapat ibigay natin sa Kanya din yung old heart natin. I-surrender natin sa Kanya. Kaya ano lang word na exchange, dapat exchange by luhanay ka mo, i-surrender mo, para bigyan ka ng a new one. Okay? Do parang ganun sa driver's license, surrender mo yung old driver's license mo, para bigyan ka ng bago. Parang ganun, no? So, ganun din sa Panginoon. God will not give us a new heart until we give Him our old heart. I-surrender natin sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Yun po, no? So dapat i-surrender natin sa Kanya yung old heart po natin, yung old nature natin, para bigyan niya tayo ng bago. At number 2 po dito, ang pagkasabi dito sa text natin, why the Lord is asking or requesting our hearts, because He wants to empower them. Gusto niya bigyan tayo ng lakas, yung heart natin, to empower them. In Ezekiel 36 kanina, sabi diyan sa verse 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Ang verse 27, nagsabi, I will put my spirit within you. Ibigay ko ang aking spirit, yung Holy Spirit. Di bang sabi ng Bible in Galatians chapter 5, pagkatapos na tinanggap natin si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, binigyan tayo ng Holy Spirit na sabi ni Apostle Paul, we are sealed by His Holy Spirit. In Ephesians chapter 1 verse 13, balik kita sa Ephesians 1:13. Anong sabi diyan? Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ginsiliwan niya kita sa iyabalaan ng Espiritu sa promesa. So, nandiyan na sa loob yung Holy Spirit ng God, at ang Holy Spirit ng God ay nagdadala ng bunga, fruit. At yun po ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, ang sabi din ni Apostle Paul, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Kung ang love, joy, and peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, ito po ang nagbigay sa atin ng lakas ng mga anak ng Diyos. Okay? Ang balaan ng Espiritu sa Ginoo. Ang sabi din ng Bible, shed abroad in our hearts, yung Holy Spirit na yun. Okay? Ang example ko po dito, do parang tricycle ko na masami ko nga gina-illustrate ko sa inyo, pero parang tricycle ko, kasi yung tricycle ko, sabi ko noon, mabigat yung kanyang, yung kanyang sidecar. Kasi madamol sa Tagalog, makapal yung yung kanyang, yung masilyan niya. So mabigat, hindi naman dapat masyadong makapal, no? Kasi mabigat. Kung mabigat siya, siyempre, pressure din sa engine o makina ng tricycle. Di po. Sa mga sasakyan, no, dapat hindi mabigat kung maliit lang yung makina mo. Okay? Ang nakita ko po dito, yung engine. So, pag ang valve ng sasakyan, yung engine, ang piston niya, ang valve niya, kung leaky na siya, parang wala na siyang power. Parang siya, no? Sa mga driver, sa mga magagaling sa makina, alam nila na bakit ang engine ay wala ng power. Kasi merong leaky na yung parang ang kanyang ng pagkasabi diyan, ang balbula niya walang persa. So yung ating heart, human heart, alam din ng mga doktor na bakit may mga bakit ang tao ay weak siya. Kasi sometimes yung lungs weak, sometimes ang heart weak.
Merong kwan diyan, disorder diyan. Okay, yung kanina hindi ko nakano. Meron siyang nung pagtawag dito, cause po ng heart valve disorder. Alam ng mga doktor yan. So parang ganun. Yung lakas natin, bakit gusto ng God na He is asking and requesting our hearts because He wants our hearts to be empowered. Gusto niya ibigyan ng lakas yung heart natin sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. According to Ezekiel chapter 36, verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. So yun po, no? God wants our hearts to be empowered. Gusto ng God. At number 3 po dito, why the Lord is asking our hearts? Because He wants to establish them. Gusto ng God na magkaroon ng establish niya ang ating heart. Kasi yung ating heart, ito parang wandering heart eh. Na-remember natin yung Israelites noon sa Old Testament na galing sila sa Egypt. And then, in a miraculous way, sila po ay dumaan doon sa Red Sea, patungong pa, no? Doon sa disyerto, sa wilderness wandering, 40 years of wilderness wandering. No? Di nila alam kung di sila patungo, saan sila patungo. Okay? 40 years, kasi judgment ng Panginoon yan sa kanila, 40 years of wandering, wilderness wandering. Ganon din po, yung human heart po natin, do parang hindi siya fixed eh. May maraming mga bagay din. No? Para magkaroon tayo ng fix na talagang hindi po tayo wavy, yung parang hindi magkaroon ng magkaroon ng pagkahina, no? Rather, magkaroon tayo ng strength para ma-establish po tayo. Sabi ni Ezekiel dito sa 36 verse 28, and ye shall dwell in the land, and that I give to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. So tumutukoy po ito sa mga Israelita noon kasi galing po sila sa Egypt. Gusto ng God na doon na sila sa promised land na to, dwell in the land that I give to your fathers. Ito po ay promise ng God kay Abraham, no, na ibigay yung Kanaan na promised land para sa kanila. Para ma-establish na sila doon. Hindi na sila wandering, no, parang doon sila sa wilderness wandering 40 years, wala silang lugar na fix na para sa kanila. So ito po ang promise sa kanila, no, yung promise land na to. So ganoon din po sa atin, no? Gusto ng God na establish yung ating heart para lang sa Kanya. So number 4 po dito na makikita natin, Ezekiel 36:28, and shall dwell in the land that I give to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Ito po ay nagsasabi ng enrichment. Okay? Ang enrichment po ito, kasi yung promised land, talaga namang ano pa na? Do parang heaven po ito dito sa earth eh, no? Sinasabi ng Bible na ito po ay the land of milk, no? And honey, no? Productive itong land na ito. Ang Israel na ito, ang Kanaan na ito. Productive, no? Gusto ng God na ma-enrich sila doon sa lupa na doon, sa promised land na yun.
Ang sabi din ng God dito, and ye shall be my people, and I will be your God. Ito po ay tumutukoy na tayo po ay property ng God at ang God ay ang ating kita po ay para sa Kanya. If I am His, He is mine. Kung siya akon, ako iya. How rich I am. Ano ako kamanggaranon kung ang Diyos nagapanagya sa akon, kag ako naman para sa Diyos. Okay? So rich kita. Okay? Spiritually rich. Sabi ni Apostle Paul, ano ka siling ni Apostle Pedro? We are His treasure. Kita treasures ang God. Manggad kita sa Diyos. Kaya mo maling aton nga human heart is like a ground. Hindi ba sinabi ng Bible din na doon sa may the book of Matthew, I think 13, nabasa natin yung apat ka ground. Yung stony place, ano pa ito siya? Thorny place, wayside, and the last one is a good ground. Tumutukoy po doon sa human heart. No? Yung mga seeds na nagtupa sa good ground, nagano siya? Naging productive siya. Fruitful siya. So, ganun din ang Word of God, kung nagtupa sa good ground sa atong human heart, no? Na magtubo siya, naga-enrich siya. Naga-manggaranon siya, naging productive siya. Kaya mura sa matingala, kita nga ang isa ka Kristohan nga ang generosity, integrity, compassion o compassionate siya. Kay tungod, naghahambal ina sa iyang enrichment, spiritual enrichment sa isa ka Kristohano. Okay? Isa ka Kristohano. So, naton kay na sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, nga ang bunga kang daing Espiritu, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ikon mag-amuna sa kabuhi nato nga mga Kristohano, nagambal kang aton nga spiritual enrichment sa aton kabuhi. No? Kay tungod nga ara kita sa kay Kristo Jesus. So apat ka bagay, no? Apat ka bagay nga ginsabi kato kay nadira why the Lord is asking or requesting our hearts. Number 1 po ay He wants to exchange them. Number 2, He wants to empower them. And number 3, He wants to establish them. And number 4, He wants to enrich them. Yun po ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Yung human heart po natin na tumutukoy ng ating affection tungkol po sa Kanya. Tayo pong mga Christians, hindi po malikawan po sa kalalo naman, hindi siya maiwasan. May mga bagay din na ma-experience tayo ng mga kahirapan. Again, hindi po tayo tinawag ng Panginoon na kung Christian na tayo, na may garantiya na hindi na sabi na why na tayong problema. Meron pa rin tayong problema. May kabigatan pa rin. Kahit Christians tayo. Ang maganda lang po dito, mayroon tayong Panginoon. During po in the midst of storm, nandyan po siya na nagbuli, tumutulong sa atin. No? Kahit nandyan po tayo sa sinang sitwasyon in the midst of storm. No? Siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Sabi natin kanina, gusto ng God na palakasin yung heart natin para nga meron po tayong lakas na matibay tayo sa mga problema na dinadaanan natin. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but of love, and of power, and of a sound mind. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay? So, siya po ang nagbigay ng lakas para sa atin. Tayong mga Christian, bakit po madali tayong
Ang sabi na resilience tayo at yung hope and healing o kung restoration, madali tayo kasi merong God nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin ng lakas. Kung mag-experience tayo ng trauma, loss, or hardship sa ating mga buhay, madali po tayong magkaroon ng reconciliation at saka restoration sa ating mga buhay. Do parang Crayola tayo na broken crayons pala. Sabi natin noon, parang broken crayons, still color. Uba na siya, and then puro nagapangyan po siya, useful yan po siya. Amura ang kabuhi naton ng mga Christian. Ma-retain naton ang values ang kabuhi, ang purpose ang kabuhi, kag ability to create beauty sa nato nga kabuhi, no? Because we are like broken crayon, but still color, no? Nagapanyapon. So, temo ni sa ato nga kabuhi, sometimes God is revealing His will in our lives through our brokenness. Nagapati kita sina. Nga kung kaisa ginapahayag sa Dios ang iyang will sa kabuhi naton, pagi sa aton nga mga brokenness. Alam mo kung walang brokenness, walang mga ganon, sometimes hindi natin ma-feel yung ang iyang sustaining grace sa ating mga buhay. And sometimes we will not feel His love without brokenness sa ating mga buhay. Gusto ng Diyos na ipakita ang ganong mga bagay so that nakikita natin siya. Na-remember natin sa Apostle Paul, termi na itong ginagamit. Sabi ng Apostle Paul, ni Jesus si Apostle Paul, my strength is made perfect in weakness. Ang akon nga strength, mapakita sa kaluyahon ni mo, Apostle Pablo. Amo mar sa kaluyaw naton, ginapahayag sa Diyos ang iyang bugay sa aton mga kabuhi. Okay? Kag tamo ni sila ni Jesus in connection sa ginambal sabi po ni Jesus in Matthew chapter 11 verse 28 to 30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Kari kamo sa akon nga kamo nga nagalibor, nagapangabudlay, and are heavy laden, nagapasan kang mabugat, heavy laden. Ang heavy laden, spiritually speaking, ay nagambali ni kang pressure naton, not literally nga nagapasan di kita kang bugat. Kaya tama kung mas mabugat pag ang problema ta sa ginapasan ta physically, materially, ano ra nga mabugat, no? Di ba? Emotionally, nagapasan kita kang mabugat. Kaya murang heavy laden, kansilin ni Jesus, I will give you rest. Take my yoke upon you. Yoke. Yung yoke, ginabutan na diya sa no? Sa domestic animal like carabao, no? Cow, kung ano nila, nga nagapasaan kang yoke. Kag ginaarado mo siya, para sa sapat, mabagat na. But then, the yoke of the Lord Jesus Christ is easy. For my yoke is easy and my burden is light. Mamagaan lang. Hindi siya bugat. Kaya mo ni, ang nakita nato diri nga ang invitation ni Lord Jesus Christ, ano man rang kabagatan, ano man rang pressure sa pagmagabuhi, si Jesus Christ is the solution. Karikitan sa iya. So, He knows our hearts. Why He is requesting our hearts? Because He wants to, what? Number one, to exchange them, to empower them, to establish them, and to enrich them. Gusto ni Jesus o sang gadri nga atong tahikuson na maging mabakay kita. Okay? Sa mga storm sa aton nga mga kabuhi. Okay? Kaya praying and hoping nga ini nga po sa Ginoo mag-remind sa aton. Kaya nato na nga mga nga mga pagtilaw sa kabuhi. To duay man pagipabay nga Ginoo, no? Siguro kada isa sa aton diri
Damo man kita na-experiensyahan, na inagihan, lain-lain namang inagihan, and yet nakita ang goodness and faithfulness of God. How He help us and works with us sa aton nga mga tagsa katabuhi. Okay? He is faithful. He is good to us. Magkatakop kita sa pagpangamuyo. Lord, we thank you so much for the word, Lord, nga amon na pamalandungan sininyaga. Thank you po sa mga iyong salita na ibinigay sa amin. Words of comfort, words of encouragement, words of motivation na nagbibigay sa amin ng lakas. Lord, hoping and praying, sana po bigyan mo kami ng enlightenment. Bigyan mo kami ng lakas po, mga Panginoon, sa mga bagay po na dinadaanan namin sa aming mga buhay. Thank you po na sa mga biyaya mo sa amin, sa mga bagay po na binibigay mo sa amin. At mga Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang magbigay ng encouragement at ng lakas sa aming mga kapatiran dito. Salamat po sa mga lahat po na binibigay mo sa amin. So maraming salamat sa presensya ng mga kapatiran, aming mga bisita, new faces sa umagang ito. At thank you din po kay Brother Sirs Bushit, and maraming salamat din po, mga Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya ng lakas at sa kanyang mga anak at to those people who love him. I'm praying po na kayo din po ang bigay sa kanya ng enlightenment. Salamat po sa kanyang presensya sa umagang ito at kami po galak namin na at tinatangka po, welcome din po yung kapatid namin na si Brother Serge. So salamat at sa mga kapatiran din dito, kay Manang Sally, Manang Lina, and some of our brothers and sisters here this morning, Brother Melvin and his family. Thank you din po, mga Panginoon, and also praying and some of our brothers and sisters like Acabal family and also Toto Doneo and also Gastel family. Praying din po, mga Panginoon, sa mga kapatiran namin. And also, our viewers here in Facebook, thank you Lord. Kayo din po magbigay sa kanila ng lakas at magbigay din po ng kanilang mga pangangailangan. At praying din po na tayo din po ang magbigay ng mga blessings sa kanilang mga family members. At sa mga churches kung saan sila ginagamit mo, mga Panginoon. And thank you din po, mga Panginoon, sa aming mga kapatiran abroad, like ng Minda, Jan Dave, and Sasha, and Brother Noel, and Toto Reiner, and some of our brothers and sisters. Kayo din po, mga Panginoon, ang magbigay at magbigay ng protection sa kanila. Thank you sa umagang ito, and we give to you back glory and honor, and all praises be to your name. This is our prayer in Christ's mighty name. Amen. Amen. Okay. Thank you, and good morning, everyone. Sige. Again, no? Hindi man kita sanay git magambal kang Tagalog kang English, bro. Sige lang. Kahit lang ang importante magkaintindihan tayo, no? Kahit unti-unti lang. Sige, magkakanta na lang kita sa aton nga closing song. And also, Pastor Sam, no, ang ginugin panman, no, protection, Pastor Sam, Ma'am Jerisa, sa ilang mga anak. Okay? Again, diyan kita makanta. Ay, sorry. After this song, again, I request Pastor Sam sa pagtakot sa pagpangamuyo.
Here in hymn number 62, Find Us Faithful. Well, pilgrims on the journey of the narrow road. Ready? Sing. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who ran before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a sparing testament to God's sustaining praise. Mountain lights will break a cloud of witnesses. Let's run the race not only for the prize, but as those of God before us, let's live to those behind us. The heritage of faithfulness passed on through godly life. All we all who come behind us find us faithful. In a part of our devotion lights their way. In the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. All we all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our guilt is filled to all those left behind. May the ghost that day is over, and the memories day and over, become the light that leads them to the road they is passed by. All we all who come behind us find us faithful. Be a part of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. All we all who come behind us find us faithful. All we all who come behind us find us faithful. Maganda kami bitawin, Brother Pastor Sam. Yes. Yes. Salamat sa pipili mo, mga pangalagat sa imo, katawaran kami sa mga bagay na kakulangan ng sa tulungan. Ikaw, ang pangalagat kami sa imo, mga nakapagod sa imo, mag-bless ang pagkamalay sa aming health, Lord. Lord, maglahatag sa aming pagkakulog ng mga thank you sa mga blessings. Thank you sa mga unexpected
lahat ng sakit, stress, worry, fears. Pinapasalamatan niya kung ako sa iyo. Pag-pray kami, pinapasalamatan naging gusto mo. Bis tayo ng mga problema ang nag-aabot sa buwan. Ituloy kami pagpasalamat niya. Sa pag-aagad sa amin kasi kabakol, just in prayer. Amen. Okay, good morning everyone.